Ikalawang Samuel, Kabanatang 18 hanggang 19. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pagkamatay ni Absalom, ang pagbabalik ni David sa Jerusalem. Ikalawang Samuel, Kabanatang 18. Napatay si Absalom. Pinaggrupo-grupo ni David ang mga tauhan niya sa tig-1,000 at tig-100 at pumili siya ng mga pinuno na mamumuno sa kanila. Pinalakad niya sila sa 3 grupo. Si Joab ang pinuno ng isang grupo, si Abishai na kapatid ni Joab ang sa isang grupo, at si Itay naman na taga-Gat ang sa isa pang grupo. Sinabi ni Haring David sa kanila, "Ako mismo ang mamumuno sa inyo sa pakikipaglaban." Pero sinabi ng mga tauhan niya, "Hindi po kayo dapat sumama sa amin. Wala pong halaga sa mga kalaban kung tatakas kami o kung mapatay ang kalahati sa amin. Mas gusto nilang mapatay kayo kaysa sa 10,000 sa amin. Kaya mabuti pang maiwan na lang kayo rito sa lungsod at magpadala sa amin ng tulong kung kinakailangan." Sumagot si Haring David, "Gagawin ko kung ano ang mabuti sa tingin ninyo." Tumayo si Haring David sa gilid ng pintuan ng lungsod habang lumalabas ang lahat ng tauhan niya na nakagrupo ng tig-1,000 at tig-100. Nag-utos si Haring David kina Joab, Abishai at Itay, "Alang-alang sa akin, huwag niyong sasaktan ang binatang si Absalom." Narinig ng lahat ng grupo ang utos na ito ni David sa mga commander ng mga sundalo niya. Lumakad na ang mga sundalo ni David para makipaglaban sa mga sundalo ng Israel at sa kagubatan ng Ephraim sila naglaban. Natalo ng mga sundalo ni David ang mga Israelita. Maraming namatay ng araw na iyon. 20,000 tao. Lumaganap ang labanan sa buong kagubatan at mas maraming namatay sa panganib sa kagubatan kaysa sa mga namatay sa espada. Sa panahon ng labanan, nasalubong ni Absalom ang mga tauhan ni David at tumakas siya sakay ng mola niya. At habang nagpapasuot-suot siya sa ilalim ng malalagong sanga ng malaking puno ng ensina, sumabit ang ulo niya sa sanga. Dumiretso ng takbo ang mola at naiwan siyang nakabitin sa puno. Nang makita ito ng isang tauhan ni David, pinuntahan niya si Joab at sinabi, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Sinabi sa kanya ni Joab, "Ano, nakita mo siya? Bakit hindi mo siya pinatay? Binigyan sana kita ng gantimpalang 10 pirasong pilak at espesyal na sinturon para sa isang opisyal." Pero sumagot ang tauhan, "Kahit nabigyan mo pa ako ng 1,000 pirasong pilak, hindi ko papatayin ang anak ng hari. Narinig namin ang iniutos ng hari sa iyo, kay Abishai at kay Itay, na huwag ninyong sasaktan ang binatang si Absalom alang-alang sa kanya. At kahit nasuwayin ko pa ang hari sa pamamagitan ng pagpatay kay Absalom, malalaman din ito ng hari at hindi mo naman ako ipagtatanggol." Sinabi ni Joab, "Nagsasayang lang ako ng oras sa iyo." Pagkatapos, kumuha siya ng 3 sibat at pinuntahan si Absalom na buhay pang nakasabit sa puno ng ensina. Pagkatapos, sinibat niya sa dibdib si Absalom. Pinalibutan pa ng 10 tagadala ng armas ni Joab si Absalom at tinuluyan siyang patayin. Pinatunog ni Joab ang trumpeta para itigil na ang labanan at upang tumigil na ang mga tauhan niya sa paghabol sa mga sundalo ng Israel. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom at inihulog sa malalim na hukay sa kagubatan at tinabunan ito ng napakaraming malalaking tipak ng bato. Samantala, tumakas pa uwi ang lahat ng sundalo ng Israel. Noong buhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng monumento para sa sarili niya sa lambak ng hari dahil wala siyang anak na lalaki na magdadala ng pangalan niya. Tinawag niya itong monumento ni Absalom at hanggang ngayon ito pa rin ang tawag dito. Pinagluksa ni David ang pagkamatay ni Absalom. Sinabi ng anak ni Zadok na si Ahimaaz kay Joab, "Payagan mo akong pumunta kay David para ibalita sa kanya na iniligtas siya ng Panginoon sa mga kalaban niya." Sinabi ni Joab, "Hindi ka magbabalita sa hari sa araw na ito. Pwede sa ibang araw pero hindi ngayon, dahil namatay ang anak ng hari." Sinabi ni Joab sa isang tao na galing sa Ethiopia, "Puntahan mo si Haring David at sabihin mo ang nakita mo." Yumukod muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Muling sinabi ni Ahimaaz kay Joab, "Kahit ano pa ang mangyari, payagan mo akong sumunod sa taong taga-Ethiopia." Sinabi ni Joab, "Anak, bakit gusto mong gawin ito?
Wala ka namang makukuhang gantimpala sa pagbabalita mo. Sinabi ni Ahimaaz, kahit anong mangyari aalis ako. Kaya sinabi ni Joab sa kanya, sige umalis ka. Kaya tumakbo si Ahimaaz at tinahak ang daan papuntang kapatagan ng Hordan at naunahan pa niya ang taong taga-Ethiopia. Habang nakaupo si David sa pagitan ng pintuan ng unang pader at pintuan ng ikalawang pader ng lungsod, umakyat sa pader ang tagapagbantay ng lungsod at tumayo sa bubong ng pintuan. Habang tumitingin-tingin siya roon, may nakita siyang isang taong tumatakbo. Sumigaw siya kay David na may dumarating na tao. Nang mga panahong iyon ay nasa ilalim ng bubong ang hari. Sinabi ni David, kung mag-isa lang siya, may dala siguro siyang balita. Habang papalapit ang tao, may nakita pa siyang isang taong tumatakbo rin. Sumigaw siya sa ibaba na may isa pang taong paparating. Sinabi ng hari, may dala rin siguro siyang balita. Sinabi ng tagapagbantay, para pong si Ahimaaz na anak ni Zadok ang unang paparating. Sinabi ng hari, mabuti siyang tao. Magandang balita siguro ang dala niya. Pagdating ni Ahimaaz, kinamusta niya ang hari at yumukod siya rito bilang paggalang. Pagkatapos sinabi niya, purihin ang Panginoon na inyong Diyos, mahal na hari. Pinagtagumpay niya po kayo laban sa mga taong naghimagsik sa inyo. Nagtanong ang hari, kumusta ang binatang si Absalom? Ayos lang ba siya? Sumagot si Ahimaaz, nang ipinatawag ako ni Joab na lingkod niyo, nakita ko pong nagkakagulo ang mga tao, pero hindi ko alam kung ano iyon. Sinabi ng hari, diyan ka lang. Kaya tumayo siya sa tabi. Maya-maya pa, dumating ang taong taga-Ethiopia at sinabi, mahal na hari, may maganda po akong balita. Iniligtas po kayo ng Panginoon sa araw na ito sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Nagtanong sa kanya ang hari, kumusta ang binata kong si Absalom? Hindi ba siya nasaktan? Sumagot ang tao, ang nangyari po sana sa kanya ay mangyari sa lahat ng kalaban niyo, mahal na hari. Nanginig si David, umakyat siya sa kwarto sa itaas ng pintuan ng lungsod at umiyak. Habang umaakyat siya, sinasabi niya, O Absalom, anak ko, ako na lang sana ang namatay sa halip na ikaw. O Absalom, anak ko, anak ko. Ikalawang Samuel, Kabanatang 11. May nagsabi kay Joab na umiiyak ang hari at nagluluksa dahil kay Absalom. Nang marinig ito ng mga sundalo, natigil ang kasayahan ng kanilang tagumpay at napalitan ito ng pagluluksa. Tahimik silang bumalik sa lungsod ng Mahanaim, gaya ng mga sundalong nahihiya dahil tumakas mula sa labanan. Tinakpan ni David ang mukha niya at umiyak ng labis. O Absalom, anak ko, anak ko. Pumunta si Joab sa bahay ng hari at sinabi, ipinahiya niyo ngayon ang mga tauhan ninyong nagligtas sa buhay niyo at sa buhay ng mga anak at asawa ninyo. Minamahal niyo ang mga napopoot sa inyo at kinapopootan ng mga nagmamahal sa inyo. Malinaw po na hindi niyo pinapahalagahan ang mga opisyal at tauhan ninyo. Sa tingin ko, mas masisiyahan pa kayo kung namatay kaming lahat at nabuhay si Absalom. Lumabas po kayo ngayon at pasalamatan ang mga tauhan ninyo. Dahil kung hindi, isinusumpa ko sa Panginoon na wala ni isa sa kanilang maiiwan na kasama niyo ngayong gabi. Ito ang pinakamasamang mangyayari sa inyo mula noon hanggang ngayon. Kaya tumayo si David at umupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng mga tao, nagtipon silang lahat sa kanya. Bumalik si David sa Jerusalem. Samantala, tumakas pa uwi ang mga sundalo ng Israel na mga tauhan ni Absalom. Nagtalo-talo ang mga tao sa buong Israel. Sinabi nila, iniligtas tayo ni Haring David sa kamay ng mga Filisteo, pero tumakas siya sa bayan natin dahil kay Absalom. Pinili nating maging hari si Absalom, pero napatay naman siya sa labanan. Bakit hindi tayo humanap ng paraan para mapabalik natin si David bilang hari? Nang mabalitaan ni Haring David ang pinag-usapan nila, nagpadala siya ng mensahe sa mga paring sina Zadok at Abiatar na sinasabi, sabihin niyo ito sa mga tagapamahala ng Huda. Nabalitaan kong gusto ng inyong mga mamamayan na ibalik ako bilang hari at kayo pa ang huling nagpasya na pabalikin ako sa aking trono. Hindi ba't mga kamag-anak at kalahi ko kayo? At sabihin niyo rin ito kay Amasa. Dahil kalahi kita, gagawin kitang commander ng mga sundalo ko kapalit ni Joab. Kung hindi ko ito gagawin, parusahan sana ako ng matindi ng Diyos. Napapayag ni David ang mga taga-Huda at nagkaisa sila sa kanilang desisyon. At ipinasabi nila kay David, bumalik po kayo rito at ang lahat ng tauhan ninyo.
Habang pabalik si David, sinalubong siya ng mga mamamayan ng Huda roon sa ilog ng Hordan. Ang mga taong ito'y nagtipon sa Gilgal para samahan siya sa pagtawid sa ilog. Nagmamadaling sumama sa pagsalubong kay David si Shimei na anak ni Gera, isang Benhaminita galing Bahurim. May kasama siyang 1,000 Benhaminita, kasama na rito si Ziba na katiwala ng sambahayan ni Saul, at ang 15 nitong anak na lalaki at 20 utusan. Nagmamadali nilang sinalubong si David sa ilog ng Hordan. Tinulungan nilang lahat si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog at sinunod nila ang anumang gustuhin ni David. Pinatawad ni David si Shimei. Nang patawid pa lang ng ilog ng Hordan si David, nagpatira pa si Shimei sa harapan niya bilang paggalang. At sinabi, "Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Kalimutan niyo na po sana ang masamang ginawa ko sa inyo noong umalis kayo sa Jerusalem. Inaamin ko po na nagkasala ako, mahal na hari. Kaya nga nauna akong dumating dito kaysa sa ibang mga lahi sa hilaga para salubungin kayo." Pagkatapos, sinabi ni Abishai na anak ni Zeruya, "Hindi ba't dapat patayin si Shimei dahil isinumpa niya ang piniling hari ng Panginoon?" Pero sinabi ni David, "Kayong mga anak ni Zeruya, ano ang pakialam nyo? Huwag na ninyong salungatin ang desisyon ko. Ako na ngayon ang hari ng Israel at walang taong papatayin sa Israel sa araw na ito." Kaya sinabi ni David kay Shimei, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." Pumunta rin doon si Mephiboset na apo ni Saul para salubungin si David. Galing siya sa Jerusalem. Hindi pa siya nakakapaghugas ng paa, nakakapag-ahit ng balbas at nakakapagpalit ng damit niya mula nang umalis si David sa Jerusalem hanggang sa matagumpay na nakabalik ito. Nang makarating siya roon, tinanong siya ni David, "Mephiboset, bakit hindi ka sumama sa akin?" Sumagot siya, "Mahal na hari, alam ninyong lumpo ako. Sinabihan ko ang utusan kong si Ziba na ihanda ang asno para makasakay ako at makasama sa inyo. Pero nagtraidor siya sa akin at siniraan niya po ako sa inyo na hindi ako sasama. Pero nalalaman niyo ang totoo dahil katulad kayo ng anghel ng Diyos, kaya gawin niyo kung ano sa tingin niyo ang mabuti. Dapat ay papatayin niyo na ang buong angka ng lolo ko, pero binigyan niyo ako ng karapatang kumain kasama ninyo. Kaya wala na po akong karapatan pang humingi sa inyo ng pabor." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag na nating pag-usapan ito. Nakapagdesisyon na akong paghatian niyo ni Ziba ang lupain ni Saul." Sinabi ni Mephiboset sa hari, "Ibigay niyo na lang po sa kanya lahat. Kontento na akong nakauwi kayo ng ligtas." Ang kabaitan ni David kay Barzillai. Pumunta rin kay David si Barzillai na taga-Gilead galing sa Rohelim. Gusto rin niyang tumulong kina Haring David sa pagtawid sa ilog ng Hordan. Matanda na si Barzillai, 80 taong gulang na siya. Mayaman siya at siyang nagbibigay ng mga kailangan ni David noong doon pa ito nakatira sa Mahanaim. Sinabi sa kanya ni David, "Sumama kang tumawid sa akin at manirahan ka na rin sa Jerusalem. Ako ang bahala sa iyo roon." Pero sumagot si Barzillai, "Hindi na po magtatagal ang buhay ko. Bakit pa ako sasama sa inyo sa Jerusalem? Ako po ay 8 taong gulang na at hindi ko na malaman ang ipinagkaiba ng masarap at hindi masarap. Hindi ko na malasahan ang kinakain at iniinom ko. Hindi ko na marinig ang mga umaawit. Magiging pabigat lang ako sa inyo, mahal na hari. Maliit na bagay lang po ang paghahatid ko sa inyo sa Hordan. Bakit kailangan niyo pa akong gantihan ng ganitong gantimpala? Uuwi na lang ako para kapag namatay ako, doon ako mamatay sa sarili kong bayan, kung saan inilibing ang mga magulang ko. Narito ang anak kong si Kimham na magsisilbi sa inyo. Isama niyo siya, mahal na hari, at gawin niyo kung ano sa tingin ninyo ang makakabuti sa kanya." Sumagot ang hari, "Isasama ko siya at gagawin sa kanya ang anumang kabutihang gagawin ko sana sa iyo, at gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin." Niyakap ni David si Barzillai at binasbasan. Pagkatapos, tumawid si David at ang mga tauhan niya sa ilog ng Hordan at umuwi si Barzillai sa bahay niya. Nang makatawid na si David, pumunta siya sa Gilgal kasama si Kimham at ang buong hukbo ng Huda at kalahati ng hukbo ng Israel. Nagpunta ang buong hukbo ng Israel sa hari at nagreklamo kung bakit ang mga kadugo nilang taga-Huda ang nanguna sa pagpapatawid sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat ng tauhan niya. Sumagot ang mga taga-Huda sa mga sundalo ng Israel,
Ginawa namin ito dahil ang hari ay malapit naming kamag-anak. Bakit kayo nagagalit? Nakatanggap ba kami ng pagkain o anumang regalo galing sa kanya? Hindi. Sumagot ang mga taga-Israel. 10 kaming lahi ng Israel, kaya 10 beses ang karapatan namin sa hari kaysa sa inyo. Bakit ang baba ng tingin nyo sa amin? Hindi ba't kami ang unang nagsabi na pabalikin natin ang ating hari? Pero ayaw magpaawat ng mga taga-Huda at masasakit na salita ang isinasagot nila sa mga taga-Israel.